liwanag sa ating isip, sa ating puso, nakatatas sa ating puso, at nahayag ang katotohanan na tayo tinawag sa loob ng kanyang bahay na pinangulo ni Kristo, Iglesia ng Diyos ng Buwan. Hinahaligyan at sinusuwayan ang katotohanan. Kaya pagkatatas, ang sino maaaring magbuwasak niya. Kaya tayo tumatalaga naman doon sa kalagayan tinawag na tayo makipagkaisa, manatili. At tayo bandila natin ang liwanag ng katotohanan na susulat. Kaya sila, kahit kung ano yung nakasulat, ito kami. Kung ayaw nyo sa nakasulat, bahala kayo. Wala nang maraming sabi-sabi. Hindi kayo dapat na makipagtalo sa walang unawa. Mga tao na turuan na panindigan pagtao. Tayo nandigan sa kapiran ng Diyos. Hindi tayo manindigan kaya niya iba na ikit man ito sumusunod na hindi lang naaral ng Diyos. Lalayasan natin yan. Katunayan si Apostol Pablo, sa tiyak pa lamang ng kanyang ina, may basbasran ng pagira mula sa Diyos. Ama. Ayan. Galatia 1:15. Ganda po ating malalaman na si Pablo hindi binoto o kaya sino man tao nagbigay sa kanya. Ngunit totoo yun po ang ating naniniwalaan. Ngunit ang magalingin ng Diyos, minagaling ng Diyos, na siyang sa akin ay nagbukod, buhat, pasakyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yun ang patotoo. Yun ang pagdalahan. Yun ang pagtatapat ni Apostol Pablo sa kanyang kalagayan bilang apostol na tinawag ng Diyos sa kaintinan upang maging ilaw, upang magdilat ng mga mata, upang magbukas ng pintuan sa pagkabilang Diyos sa maling paglilingkod. Kaya si Pablo, inusin ng kanyang mga kasamang inunin sila ng uusip. Nangyari sa kanya yung ginagawa niya. Kaya alipis siya. Kasi yun na papil niya gagampanan sa lupa. Gaya ni Cristo na inubad ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin. Nakisalamuhan. Na wala namang ginawang kasalanan sa tao pinagbikaan sa aral-saring masama, pinakitaan ng di magluto. Ama ko, patawarin sila. Hindi nila alam, makalang ginagawa. Kaya kung tayo matino, hindi mo gagawin yun. Kasi sinasamba mong Diyos, hindi mo gagawin ng anong bagay na hindi nararapat. Palibase, ikaw pangalan ng tao, papakabalik ang Diyos, sinungaling ang Diyos. Hindi ang ginawa mo yung pinaano mo. Mali. Walang tao lang ang nagbabasa. Walang matira, marami pa tayo. Kung makakaindiya tao ng Ebanghelyo, mas marami pa tayo sa kanila. Sasabihin ng pari na bawal ko rin na ribunto. Kahit sa Krista. Pati mo nasasama doon. Kasi mo, mali pa rin, masama pala. Utos tao. Kaya si Apostol Pablo na hindi yan, Diyos sa pagkakahiran sa kanyang Diyos. Wala nang film ng tao, sinagan niya, ibinoto. Kaya yun na may botohan. Hindi ko sa Diyos yan. Kaya sa Diyos, walang botohan. Ulit talata. Gawa 1:16. Kaya sa paghirang ng kapalit sa katukulan, Diyos ang sanggunian. Kaya walang bukuhan. Yan sa mata sa lahat Yan isang gunang bayan. Isang gunang na yun ang gumagawa. Kawawa, inaabot magulang at mga kapatid. Binigay sa impyerno. Magulang mo. Namahalin mo dumangon na tawag ipapa-impyerno mo. Dahil talagang malungkot na kahit kanino. Kung natutuwa siya, tutuwa sila. Ito tayo magagawa. Pero napakalungkot na kasaysayan ng pangyayari na
Ano sunod yung isang bunit hindi minigit na nakatata. Kung nakakatata naman, lalo namang masama. Kaya tayo, nalulukot na ganyan. Kaya nga pagdadala na gawain pa Diyos. Uno, 16, 16. Hanggang 16. Nababa ito. Mga kapatid, kailangan matupad ang kasulatan. Kailangan pala matupad ang kasulatan. Nangunguna ay sinasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas. Diba, dito po lang si Hari David Panay ng David ng mga unang dako, ilang libong taon na sinasara dito tungkol kay Judas. Na siyang matnugot sa nagsihuli kay Jesus. Sapagkat siya'y ibinilang sa atin. At siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang para sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampasanan. At sa pagkapatihulog ng patiwalik ay pumuntok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng malaman na kanyang tiyan. At itinahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem. Lalo pa tinawag ang parang na yun sa kanyang wika na asedama sa mga bagay ang parang ng dugo. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaan mo wala nawa ng tao kanyang tahanan at huwag bayaang manahan doon ang sinuman. Bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Sa mga tao ito, ang mga nangisang sa atin sa buong panahon na ng Panginoon sa Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin. Sa itaas mula sa atin ay narapat ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay ng muli. At kanina ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsasabi, ito Panginoon, na nakatatahon ng mga puso ng lahat ng mga tao ay ipinakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hila upang tanggapin ang katungkulan sa misteryong ito at pagkapostol na pinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling alagayan. At sila'y pinagsapalaw nila at nagkapalat si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Kaya sa paghirang nagpapalit sa katungkulan, Diyos ang sanggunian. Kaya walang botohan. Kaya naganap kay Matias, Diyos pumili. Kaya si Jesus Cristo ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng lahat ng tao. Isipin mo hiwaga at kapangyarihan ng taglay ni Jesus na nung mawala si Judas na sinasabi ng propeta David, mga panahon yun na magaganap, nagkaroon na ay kangay kapalit si Judas. Ganyan ang katutunan. Maging si Pablo sa kahimpilan. Yan po ay sadyang pala ng kanyang ina. Talaga yan maayang na siya magiging ilaw ng kahimpilan. Kaya si Matias na naging kapalit ni Judas, yan si Cristo nakakalam na nilalang ng tao. Hindi nagkakaroon na hindi nagkaroon ng butuhan ng mga pastol na kaya rin yun na mayroong butuhan ng mga papapalit ang nawawasan. Hindi nagiging panatag nagkakaroon magkakaroon ba eleksyon na hindi medaya kampi-kampi pangkat-pangkat. Di ko makalamangin pakat na maraming kaanin din
o bibili na. Kaya, ang ating Panginoon sa Kristo, ano siya, mantay ng iglesia, ay maraming tao. Pero lalabing-dalawa ang pinili, ay isa pa nagkunwari, nagudas pa. Kaya, yan po ang istorya ng buhay na talaga hanggang nga nagaganap yung meron naghuhula, meron tumatalikod. Kaya mahirap yung mga ako sa Diyos, babagabagin ka. Hindi ka hindi gawing biro. Dapat maroon hindi ka makatingin sa langit. Kaya ang tao, kinakalangan nyo talaga totoong bagong isip. Ang ginagawa biro, ayan. Ay kaya hindi sa kakasangkapal sa buhay. Gagawin sangkalan na Diyos sa mga bagay na gusto yung makaloko, makadaya, makalinda. Ay hindi yung sarili yung gusto. Kaya yung katawan naman rin, patayin tapos sa katawan. Papahamo yun. Dito sa buhay na ito, papahamo ka. Mapapatay ka, mabilang mo ka, mabugbog ka, mababalil ka. Pag may agabiyado. Kaya kailangan buhay na kahit sa kalooban mo. Kaya kailangan kahit na pasako. At tayo magkakaroon ng pag-iisip na hiwalay kay Kristo. Hiwalay sa Diyos. Magiging ligaya lang natin kahit sumunod lang para hindi ka mahirapan. Kaya nahirapan na tao, iniipan na din iniipan ng gusto. Nag-iisip na ang gusto hindi kasama sa kanya ginagawa. Kaya ang tao kasakap niya ang kailangan niya maglabak. Kailangan niya magmalaki. Ang kailangan niya hindi niya luwahati ang kanyang sarili niya. Mapansin, makakilita, makakilala. Diyan tumutubok ano mali. Kaya hindi lang makakanig sa lumit. Tuturuan tayo ng wasto at tamang buhay. Iniayos tayo ng Diyos kung ano yung mabuti, mainam at bagad sa atin. Tayo tinawag ng Diyos sa loob ng iglesia para magkaroon tayo na kanya-kanya sa alumatang kaisipan kundi isa ang direksyon ng ating pag-iisip. Yung tayo sumunod sa dami talaga sa atin. Kaya si Kristo ang Pangulo, si Kristo ang Kuya, si Kristo ang tagapagligtas, siya ang defensor, siya ang aalib, siya ang gagamot, siya ang guro, magtuturo ng pinakamagaling na karunungan, maghahatid sa atin ng mataas na kalagay sa harap ng Diyos. Kaya pag hindi ang kapatid niya kaya pag masaya, masigla. Kanyang inspirasyon niya talagang ang Diyos ang pangunahin na kanyang gunitain, alaala sa isipan. Ay ganyan. Gusto lagi natin naalala. Kahit sa ipagkatiran ng Diyos, hindi natin mababayaran. Tayo lang mong namin unawa. Sa tao lang at may nagawa mabuti, naalala mo, Diyos pa. Kaya, Diyos ay parang bubuhay. Hindi marami magaganda pag hindi mo na kilala kanyang kalagayan. Kaya sa mga kapatid nakakaunawa, ando na tunay na damdamin talaga tumatalaga sa pagdadala ng tuguling pag-ibig. Masaya ang buhay niya kahit na hindi siya mayaman. Masaya ang buhay niya kahit wala siya karangalang binibigay ang pamahalaan, kundi ang buhay niya para sa Diyos at para kay Kristo. Hanggang sa mamatay siya, tanggap niya. Alam niya kung ano ang patutunguhan ng kanyang buhay. Ang magulat mga kapatid, ito ang ating masamahan, ay pagkain ng ating kalaban. Na ika nga lagi natin tatandaan, Diyos muna, bago tayo. Tayo po sama-sama, magsitayo, salamat sa Diyos.